Magandang magabali mga kapatid. So, tayo po'y dumako na sa ating mensahe po sa umaga po ito. Ngayon na natin pag-aaralan ay ang mga masasamang espiritu sa panahon natin ngayon. Ito po sa unang Timoteo, ika-4 na kabanata, doon sa unang talata, makikita natin at mababasa natin meron pa rin mga mapanlilaan ng mga espiritu o aral ng mga demonyo. Nalalaman natin na yung demon possession ay nasa bago tipan. Hindi natin tinatatuaya, mga kapatid. May panahon na pinayagan ng Diyos sa mga demonyo. By the way, yung salitang demonyo at diablo, hindi siya pareho. Yung diablo, yun na si Satanas. Yung mga demonyo, yun ang mga masasamang spirito. Kaya doon sa King James, pinagpalit-palit nila yung salin. God allowed demons to possess people in the New Testament. Yun po ay mababasa natin. Talagang pinayagan ng Diyos yung mga demonyo, mga masasamang spirito, na tumahan sa mga tao. Sayin natin. Sa Matthew 12, verse 22, Then one was brought to him who was demon-possessed. Pag meron demon-possessed, ibig sabihin, yung demonyo ang pagpakontrol sa tao, hindi na mismo yung tao. Blind and mute. And he healed him, so that the blind and mute men both spoke and saw. So yung kaya pagiging bingi at bulag ay hindi natural. Ito yung gagawa ng demonyo na nananahan sa kanyang katawan. So Luke chapter 4, verse 33. Now in the synagogue, ito po sa lugar na tinatawag na Capernaum. Hindi po lang ang translation na. Now in the synagogue, there was a man who had a spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, saying, Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. So yung mga demonyo, yun ang sinasabi ng James. Yung mga demonyo naniniwala sila sa Diyos. Kilala nila kung sino ang ating Panginoon. But Jesus rebuked him, saying, Be quiet and come out of him. And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, What a word this is! For with authority and power he commands the unclean spirit, and they came out. At sa panahon ni Apostle Paul, sa Acts 16, verse 16. Now it happened as he went into prayer that a certain slave girl, possessed with the spirit of divination, met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. Meron din po yung nagsasabi nun. And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. So may talent mo, demon possession panahon na yun. So hindi mga demonyo, masamang spirito, nanananahan sa mga katawan ng mga tao. At nagduluro ng sakit sa mga taong kaya sila inananahan. Makikita natin yun sa buong New Testament. Bakit? Tandaan po natin ang ating Panginoon ang magliligtas sa atin sa kasalanan. Yun ang kanyang role. At ang Panginoon ng kasalanan si Satanas. Kailangan niyang patunayan na mas makapangyarihan siya kaysa kay Satanas. Di ba? Kasi si Satanas pero siya kapangyarihan. So, kailangan na ipakita ng Panginoon na mas makapangyarihan siya kaysa kay Satanas. Para mapaniwala niya na siya ang tagapagligtas ng mga tao sa kailang mga kasalanan. So, dito po natin makikita yung dahilan na pinayagan ng Diyos yung demon possession. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, sinasabi niya kung napapalayas ko kanya, di ba, sa kapangyarihan sa Espiritu ng Diyos, malapit ang kaligtasan, yung sinasabi niya.
Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will plunder his house? So, ibig sabihin, paano ka kanya papasok sa bahay, takaw mo yung bahay, kung di mo pwedeng talian, yung may-ari ng bahay kanya? So, ibig sabihin, isang libutan. Ang makapag isang libut sa tatas, kailangan mo siyang talian. So, pinatutunayan niya na may kapangyarihan siya laban kay Satanas. Kaya pinayagan ng Diyos sa mga tao ay sapian ng mga demonyo sa panahon na yun at pinalayas ng ating Panginoon. At kaya sa panahon ng Apostle Paul, pinalayas siya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Para may pakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, isang sign na meron siyang kapangyarihan sa mga spiritual na kapangyarihan. Sapagkat siya magiging tagapagligtas. Tandaan po natin yun. Pangalawa, ito yung pagdating ng kahanan ng Diyos. Kaya pinayagan ng Diyos yung panahon na yun. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, it no longer exists. Wala lang demonyo na nananaan sa mga tao. Siguro, sisira na lang muna yung mga yun, pero hindi. Kasi magkahawig yun eh. Yung mga tao sisira ng ulo, at yung mga tao sinasabi ng mga demonyo sa panahon na yun. Halos sila ay magkaparehong ang simptomas. So Luke chapter 4 verse 36. And they were all amazed and spoke among themselves, saying, what a word this is! For with authority and power it commands unclean spirits, and they come out. Kanya. Tataka yung mga tao, meron siya kapangyarihan kaya. So Luke 11 verse 3, binasa natin, but if I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God is come upon you. So malalaman nyo nung darating na kanya kapangyarihan ang kahanan ng Diyos. So yung mga tanda sa mga bagay na kanya may kapangyarihan sa mga demonyo, kung magagabi yung demonyo, eh siyempre magliligtas siya ng mga tao. Darating na kanya ang kaharian ng Diyos. So ano yung Espiritu? Meron parang evil spirit sa panahon natin ngayon. Not in the same sense. Ang Espiritu ay isang bagay o isang tao na nakaka-apekto sa iyo kaysa pa. Yun ang isang Espiritu. Kaya sinasabi sa atin, there is one Spirit kanya. Yun ang banal Spirit dahil siya lamang ang taglay ng salita na makapagliligtas sa iyo kanya, na makapagbabago na yun kaysa pa. So, limang bagay o tao na makapagpapalit na ngayong kaysa pa ng isang Espiritu. So, in other words, ang isang Espiritu ay nagtuturo o nag-influence sa iyo. Hindi lamang yung mga evil spirit ng panahon na yon. Ano mga bagay o sino mang tao na nakakapekto sa iyo kaysa pa ng isang Espiritu kanya. Either evil or good spirit. Yung pinag-uusapan natin ngayon ay evil spirit. Number one, the spirit of pride. Isa pinag-iisipan na ano ay pride. Lahat ng tao ay may pride. Otherwise, magiging taong grasa tayo. Di ba? Ang Diyos ay may pride. Sa ituloy ng Diyos, kailangan sambahin. Pero ano yung masamang uri ng pride? Isahin natin. Ang definition po ng pride is an attitude of self-sufficiency, arrogance, and self-exaltation that puts self above God and others. Yun ang pride. Sabi, dahil tinataas mo sarili mo, at dahil sinasabi mo, ako'y self-sufficient, hindi ko kailangan ng Diyos, at tinataas mo sarili mo, kumilos sumatas sa Diyos. Bakit? Dahil hindi ka sumusunod sa Kanya. Ang dahilan, bakit ang mga tao hindi sumusunod sa Diyos ay pride. Kung tayo magpapangmaba, kayo susunod. Pero pag ikay may pride, you are arrogant. Ikay magpapataas. Ikay sinisip mo na ikay self-sufficient. Hindi mo kailangan ng sino man. At tinataas mo ang sarili mo, pagpatas sa Diyos, sa iba niya. So pag ang tao may pride, pinaniniwala niya sarili niya, hindi iba. Dahil sa kanya, sila ang marunong, mataas siya kaysa sa iba. Yun ang pride, yung sinasabi. Yan ang masamang definition ng pride. Kung gano'n ang nasa ay kung meron tayong pride, yun ang nakakapito sa ating kaysa pa. Kung anong gagawin mo at yun mong gagawin. Ginawa po natin ang mga talata. Sa Proverbs 16 verse 5, at tatinin po natin ito. Everyone who is proud in heart is an abomination to the Lord. Assuredly will not be unpunished.
Sa Tagalog, bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Yung asahan, hindi siya maaaring hindi parusahan, ganyan. Pagka nga kang state of mind natin ay ganoon, inatas mo sarili mo, hindi ka naniniwala sa sinasabi ng Diyos, parurusahan ka niya. Ito ay may guarantee, assuredly, ganyan. You will not be unpunished. Ito ay double negative. In other words, you will be punished. So, ibig sabihin, paparusahan ka, gano'n naging kalagayan, naging kaisipan, ganyan. Na itinatas mo sarili mo, isa sa Diyos at sa iba. Dito po ang antidote ng pride is humility. Ang paglaban sa pride ay pagpapangbaba. At ito po ay pinakita ng ating Panginoon. Yung paglilingkod sa isa't isa na bahagi po ng ating pananampalataya, ang epekto po niya, it takes away the focus from self to other. Nawawala yung focus sa sarili mo, kundi pupunta sa iba. Ito ang kaisipan ng ating Panginoon. Si Diyos, tandaan po natin yun. Si Diyos ang magpapangarihan sa lahat. Tandaan natin yun. Kung pinanatili niya yun, at di siya nagkatawang tao, hindi tayo maliligtas. Pero hindi ginawa ng Panginoon kahit pero siya napangarihan. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano yung kaisipan na yun? Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men. So say Diyos. Pero siya nagkataong tao, kanya. In other words, yun po, na-demote siya mula sa kalagayan sa langit, hindi lang makapangalan ng Diyos. Siya nagpagbaba at nakitulad sa atin. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has exalted him and given him the name which is above every name, that the name of Jesus Christ, Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So ito yung panlaban sa pagpamataas. Kung ang ating Panginoon ay Diyos, nagpakumbaba siya para maglingkod sa atin. Ganun din tayo. Pag tayo naglilingkod sa isa't isa, nawawala yung focus mo sa sarili mo. Napupunta sa iba. Kaya sinasabi na ang antidote ng pagmamataas ay pagpakumbaba. At huwag nating lagay ang kalalatian sa ating mga sarili, kundi sa Diyos. Ito ang problema natin. Nilalagay natin ang ating kalalatian sa ating mga sarili, kundi sa Diyos. Tandaan po natin. Kung sa sarili lang natin, hindi tayo maniligtas. Mabubulok tayo sa ating mga sarili, wala tayong paraan. Ang kalalatian lang ng Diyos ang nagbigay rin sa atin ng kalalatian. Tayo niligtas at pinatawag tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So Jeremiah chapter 9 verse 23, let not the wise man glory in his wisdom. Alam po natin, ang pinakamarunong na tao, hindi pa rin higit sa Diyos. Tandaan po natin yan. Let not the mighty man glory in his might. Kahit ang pinakamakapangyarihan ng tao, hindi pa rin pwede mas makapangyarihan sa Diyos. No, let the rich man glory in his riches. Kahit ang pinakamayaman tao, hindi siya yayaman sa Diyos. But let him who glories glory in this. Ano yun? That he understands and knows me. Na naunawaan niya at nakikilala ko kanya. That I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. So kilalanin natin ang kalalatian niya. Ako ang Panginoon. Yung sinasabi ng ako ang Panginoon, ako ang masusunod, ganyan. Ako ang susundin, hindi kayo. Na ako'y nagbibigay ng aking pagmamahal at pabutihan sa inyo. Tignan niya, may balance eh. Loving kindness, pero may judgment. Gusto niya tayo maligtas. Totoo yun. Pero may judgment. At ano ang basihan ng judgment? Ang katuwiran kanya. Diyan siya nalulugod, sabi ng Panginoon. Ganito, sabi ng Panginoon, huwag magpapuri ang marunong sa kanyang karunungan,
At huwag magpapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magpapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri. Saan tayo magmamapuri kanya? Na kanyang naunawaan at nakikilala ko na akong Panginoon ang nagsasagawa ng kagandang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig. Sapagkat sa mga bagay na ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So yun ang ating kalalakihan, hindi sa ating sarili. Kundi sa Panginoon. Siya ang nagmamahal sa atin, siya magbibigay ng katarungan, siya ang hahatol sa atin. At ang kanyang gagamitin ay ang kanyang katwiran. So doon tayo magpangilalim, hindi sa ating sarili. Pagmamapuri, hindi na pabalayawan ng tao minsan. At nilalabanan ng Diyos ang mga mapagmataas. Kung tayo may magiging mapagmataas, kalaban mo ang Diyos, sabi niya. Sa 1 Peter chapter 5, verse 5. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Alam niyo ang problema ng panahon? Lahat tayo, naranasan natin yan. Pero palaging generation gap. Ang palaging tingin ng mga younger generation, sa mga mas matandang generasyon, sila mas marunong kaysa sa mga matanda. Yun ang inisip natin, di ba? Meron kaming alam, hindi nyo alam. O siguro technology-wise, totoo yun. Pero sa karunungan, hindi tayo tatalo sa mga matanda. At sa kanila, wisdom, gawa ng karanasan. Wala tayo no. As sinasabi dito, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Ayan. Gaya din naman kayo magkamataan, pasama kayo sa mga matatanda. Kasi mas marunong pa rin sila kaysa sa inyo sa buhay kung pinag-uusapan. At ang lahat ay magsuot ng kapakababaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo. God resists the proud, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagmababa. So, ano mas maganda? Tayo magmataas o magpakababa? Eh, kung nagpataas tayo, kalaban natin ng Diyos. Yun ang sinasabi sa atin. Pag tayo nagpakababa, pupurihin tayo, bibigyan tayo ng biyaya. Sabi rito ni Apostle Peter. So, yun ang spirit of pride. The spirit of envy. Minsan tayo po ay nagtatanong kung anong pagkakaiba ng envy sa jealousy. Sila yung magkapareho pero sila magkaiba. Ang envy, kung definition ng envy, ang envy, ikaw ay nagnanasa sa mga bagay na mayroon ng iba. You're envious. Yan. Ang jealousy, ikaw ay natatakot na mawala yung sa'yo. That's jealousy. Magkaiba yun. So yung envy, ikaw ay nagnanasa kung ano mayroon ng iba. You're envious. Ito yung opposite ng contentment. Kung ikaw'y contento, hindi mo pinagnanasaan yung mayroon ng iba. The spirit of envy. Ito po ay isa rin pong masamang espiritu. So Proverbs chapter 23 verse 17. Do not let your heart envy sinners. Ba't sinabi ni Solomon yun? Pag-isipin natin mabuti. Kung dito po sa sanglibutan, sino ang pinupuri ng mga tao? Yung mabubuti, yung masasama. Sino kinainggitan ng mga tao? Yung gumagawa ng mabuti, gumagawa ng masama. Yung gumagawa ng masama. Pagka nasa pamahalaan ka, kinainggitan nila yung nagnanakaw ng maleta. Dahil mabilis lang yung mama. Kinainggitan yung mga lalaki, kinainggitan nila yung mga lalaki, maraming babae. O vice versa. Pero hindi nila kinainggitan yung gumagawa ng mabuti. Ang sabi ng Panginoon, do not let your heart envy sinners, but be zealous in the fear of the Lord all the day. Sino mas marami? Yung gumagawa ng masama o yung gumagawa ng mabuti? Yung gumagawa ng mabuti, mas konti yun. So, sino kinainggitan ng mga tao? Yung gumagawa ng masama. Otherwise, ba't sila gagawa ng masama? Kung di lang kinainggitan yung mga masasama, di ba? Yun ang realidad ng sanglibutan. Gawa ka ng mabuti, tagtatawanan ka ng tao. Gawa ka ng masama, ahangang ka pa nila. Yun ang sinasabi ni Solomon. Yun yung totoo.
Huwag maingit ang iyong puso sa mga makasalanan, ganyan. Kundi magpatuloy ka sa takot sa Panginoon sa buong araw. Sabi nila, alam mo si ganito, galing Japan, yumaman siya. Inaingitan siya, di ba? Itong taong ito kanya, tingnan mo, hanggang ngayon mahirap pa rin siya. Kasi nagtatrabaho sa ganito kanya. Di ba totoo yan? Sino ang kinapinupuri ng mga tao? Yung gumagawa ng mabuti sa sa Diyos o yung mga magsalanan? Yung mga magsalanan, yun ang totoo. Pag pupunta ka sa kapulungan ng mga tao, ano pinag-uusapan nila? Ang Diyos o yung kalokohan? Yung kalokohan, pinag-uusapan nila, hindi ang Diyos. Kasi sabi nito, huwag natin kaingitan kanya yung mga makasalanan. Saan mapupunta yung mga yan? Pupunta sa impyerno yan. Kaya dapat matakot tayo sa Panginoon kanya sa buong araw. Yung sinasabi ni Solomon. So James chapter 3 verse 14. Ganyan. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, you will boast and lie against the truth. This wisdom doesn't descend from above, but is earthly, sensual, and demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Totoo yun. Kung mayroong kaingitan sa gitna ng mga tao, may masama doon. Dahil otherwise, ba't kayo maiingit kanya? Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugho o pag-iinggit, pag-iinggit yun, at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito karaniwang bumaba mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. So, yun ang espiritu ng kaigitan. Hinahanap mo yung iba, siyempre, yung sarili mo ang mahalaga pagka gano'n. Yun po yung masama sa atin. Romans 13 verse 13. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. At ganyan, saan nakakabit yung envy? Hindi nakakabit sa mga kasalanan. Ganyan. Revelry. Ito po yung revelry, ito yung panginginom ng di ka palasing. Drunkenness, paglalasing. Lewdness and lust, ito yung may kagunayan sa sexual sins. Not in strife o kaguluhan and envy, ganyan. Lumakad tayo ng maayos sa buhay. Kung ikay meron kayong kita, hindi ka lumakad ng maayos. Gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. So ito yung evil spirit din. Pag ito yung in-entertain natin sa ating mga sarili, tayo naiingit sa pag-aaral ng iba. Wala tayong pasasalamat sa mga bagay na mayroon tayo ngayon. Ito yung pag meron tayong kaingitan, applicable sa lahat. Kayamanan, etc. Nainggit ka, so gagawa ka ng kasamaan pag nandito tayo sa espiritu ng kaingitan, espiritu ng bondage. Yung pong bondage rito, hindi nilalagay natin sa sugat. Ang bondage, ito yung condition of not being free, hindi ka malaya. Because you are strongly influenced by something or someone. Pagka ikaw po ay strongly influenced sa isang bagay at ibang tao, you are in bondage, hindi ka malaya. Ang tao malaya, ginagawa niya ang bagay na alam niyang tama. Ginagawa niya ang bagay na pinipili niya. Hindi ka, you are under bondage sa ganung pagkakataon. Pero kung gumagawa isang bagay dahil na-influence ka ng isang bagay o isang tao, that's bondage. Siya para ka rin sinasapian, demonyo. Hindi mo ginagawa yung kalooban mo, di ba? Ikay na-influence siya ng ibang kapangyarihan. So yan ang bondage. Ano po yung bondage? Bakit kasalanan niya? Tapagkat sa Romans 8:15 nga niya, for he did not receive the spirit of bondage. Alam mo siya itong spirit, ang ibig sabihin, kalagayan. Ang kalagayan ng pagiging alipin. Again, to fear, but you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Tayo pinalaya ng Diyos. Ang ating pagkalipin ay pagkalipin ng kasalanan. Pinalaya tayo ng Panginoong doon. Kaya tayo tinanggap na, tayo kinupkop. Once upon a time, tayo anak ng Diablo.
Pero ngayon, tayo ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kung tayo alipin ng kasalanan, tayo natatakot. Kung di tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito tumatawag tayo, Aba, Ama. So di na tayo na-impluensyahan ng espiritu ng pagkalipin sa kasalanan, ganyan. Pinalaya na tayo dun eh. Kaya tayo masaya dahil tayo anak ng Diyos. Meron tayong karapatang tabaging Ama ang Diyos dahil pinalaya tayo at kinukup tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. So hindi na dapat tayo maalipin ng anuman, hindi nasabi sa atin. Sa John 8 verse 34, Jesus answered them, most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Yung po mga pananalita mahalaga. Kaya siguro, isa sa mga bagay, pag tayo po ay gustong maharal, kailangan tayong magaling sa salita. Kasi ginamit ng Diyos ang salita para sa kaligtasan. So mahalaga yung salita. Sabi rito, whoever commits sin is a slave of sin. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Hindi sinasabi ng Panginoon, pag nagkamala ka minsan, ay alipin ka ng kasalanan. Lahat tayo nagkakamali. Pero pag nagpapatuloy tayo nagkakasala ng isang kasalanan, alipin na tayo ng kasalanan yun. Hindi mo ginagawa yung sarili mong dapat gawin na huwag kang manatili doon. You are influenced by sin. You are under bondage pagka gano'n. Katulad po sinasabi ni Pablo sa Romans 7. Hindi na akong gumagawa nito kanya, kundi ang kasalanan na nanaan sa akin kanya. Wala namang kasalanan na katira kay Pablo eh. Kundi yung influence na gusto gawa ng kasalanan kanya. Hindi ka nagkakasala by accident. Pinili mo. Pag nagpatuloy ka sa pagkakasala, you chose it. Pinili mo. Kaya ikay naging alipin ng kasalanan, sabi niya. Hindi ka malaya. Hindi mo malayang gawin, dapat gawin na tama. Ginagawa mo mali. Bakit? You are a slave of sin. You are under bondage ng kasalanan. Yun ang sabi ng ating Panginoon. So, Romans 12 verse 2. Para ating malalbanan niya. Do not be conformed to this world. Alam niyo, ang sanglibutan, kailanman, hindi mabuti yan. Wala kang mabuting makukuha sa sanglibutan. Pag pinag-uusapan natin yung mga makasalalang bagay na ginagawa sa sanglibutan, wala kang mapapala dyan. Ika'y mapapariwala. Papalitan mo na yan, kaya huwag kang gumaya dyan, kanya. Palitan mo yan. But be transformed. Kaya ka transformer, kanya. Ang trans ay change. You are changed in form. Yan yung sabihin, no? Transform. By the renewing of your mind. Anong papalitan mo? Ang inyong kaisipan. Kasi pagka ang sanglibutan ng iyong batayan, anong gagawin niya? Inalis na tayo ng sanglibutan eh. Huwag na tayong bumalik dyan. You may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pag pinalitan natin ang ating kaisipan at tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, mapapatunayan natin kung gaano kaganda at katagat-tagat at sakta ng kalooban ng Diyos. Ganyan. Bakit ang sanglibutan, hindi nila na-appreciate ang kalooban ng Diyos? Hindi nila ginagawa. Paano ma-appreciate sa isang bagay kung hindi mo ginagawa? Sabi nila, mag-exercise ka para maging malusog ka. Hindi mo na-appreciate, hindi ka nag-exercise. Kaya pag nag-exercise ka at nakita mo ipekso yung katawan, you will appreciate, di ba? Ganun din na sinasabi sa atin. Kailangan baguhin natin ang ating kaisipan na ayos ang kalooban ng Diyos. Ang problema, paano natin gagawin at papalitan ng ating kaisipan kung di natin alam kalooban ng Diyos? Kaya kailangan alam natin ang salita ng Diyos, ano ang bagong ating kaisipan. Iyan ang bad things. Tingnan nyo, alak, sigarilyo, ito yung bago, yung vaping. Ganyan. Tapos, sugal. Yung sugal. Yung masasamang kaibigan. Ito yung pinakamasahon ngayon. Kayo alipin ng cellphone. Gadget. Alam po ba nyo, kung pag-aaralan ninyo ang rate ng paghihiwalay ng mga tao, mas marami naghihiwalay ngayon. Hindi na nag-uusap yung mga tao. Yan ang kinalulukot sa mga gadget na yan. Hindi na nag-uusap yung mga tao. Once upon a time, walang TV, walang radyo, nung ginagawa ng mga tao. Nag-uusap sila.
Noong panahon namin, wala kaming TV, wala kaming radyo. Anong ginagawa ng pamilya bago matulog? Nag-uusap kami. Ngayon, hindi na ginagawa ng mga pamilya. Bakit? Kung cellphone na lang ginagawa nila. Alam nyo, ang cellphone is just a tool. Dapat isipin natin yun. You are not a slave doon sa inyong gadget. Gamitin mo lang yan sa mga maganda. To entertain yourself, sige, pwede yun. Pero may limit. You have to control. Otherwise, you are under bondage, di ba? O pera, ganun din. Hindi kayo alipin ng pera, gagawin, puro ka lang nakahanap ng pera. Nakalimutan ibang mahalagang bagay. Ito rin ang pinakamasagabang bondage. Tingnan nyo, may asawa yan, pero may ibang lalaki. O kaya may lalaki, may ibang babae. That's bondage. Saan ka naalipin dyan? Naalipin ka sa pasamantalang kaligayahan. Nakakalimutan mo yung totoong tao na nagmamahal sa'yo, di ba? That's bondage. Di ba? Ang yan ay bondage. Sinalis na tayo ng Diyos yan. Tanggalin natin yan. Kung ginagawa natin, magsisi tayo. At bumalik tayo sa tama. Otherwise, alam mangyayari sa atin, magiging alipin ka pa rin doon sa kasalanan na pinalaya tayo ng Diyos. Ang espiritu ng kahinaan. Instead ng weakness. Ito yung espiritu ng tao na napagod na and wants to give up. Yun ang weakness. Ito yung ayaw napagod ka na sa ano, ayaw ko na ka. So yun ang espiritu ng kahinaan. Pero di dapat. Sa 1 Corinthians 16 verse 13, watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Ganyan. Do not give up, yung sinasabi ng Panginoon. Magmatsyag kayo. Saan ang pagmamatyagan mo? Yung sarili mo, tsaka iba. Manindigan kayo matibay sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo. Ito po ay isang figure of speech. Bakit di sila magpakababae kayo? Kasi yung mga lalaki ang lumalaban. Ang mga sundalo, lalaki yan. Sila yung lumalaban. Sabihin, be brave, ganyan. Magpakatatag kayo, be strong, ganyan. So, huwag tayong mag-give up. Oo, that time, meron tayong problema, meron tayong tumataan tayo sa mga bagay, pero Kristiyano tayo kanya, yun ang sasabihin mo. Be strong, watch, magbatsag kayo, ganyan. Stand fast in the faith, be brave, be strong, ganyan. Do not give up. Yun sinasabi sa atin ni Apostle Paul. Sa Galatians 6:9. Alam niyo, paggawa ng mabuti kung minsan, ito ang irony ng buhay. Pag gumagawa ka ng masama, mas natutuwa po yung tao sa'yo. Kaya pag gumagawa ng mabuti, walang pumapansin. Hindi niya pansin niyo? Pag titingin tayo sa news, ano ang pinibigyan nila? Yung masasamang balita. Asaan yung mabuting balita? Binabalita ba nila yung mabuting balita? Hindi. Ano binabalita nila? Puro masamang balita. Kasi yun ang pinakinggan ng tao, yun ang gusto nila eh. So sabi po rito, let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Sa pagiging Kristiyano, ito'y tukso. Pag tayo nagpapatuloy na gawa ng mabuti, hindi natin magagawa yung ginagawa ng hindi Kristiyano. Isa, hindi kayo pupunta sa kalagayan na kayo para nakatrap. Dahil hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa ng siyang libutan. So, kinakailangan kang magtiis. Sabi po rito, huwag tayong mapagod. Huwag kayong manghinawa o mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tagtag panahon ay mag-aanig tayo kundi tayo manlulupay-tay. So, dumarating po sa Kristiyano. Lalong tayo mga Kristiyano. Tayo ang target sa Satanas. Tandaan po natin yun. Gusto tayong ilayo sa Diyos. So, ikaw ay mabobombard ng lahat ng tukso para makuha ka ni Satanas. Kaya, huwag tayo kanyang mapagod sa paglilingkod sa Diyos. Dahil pagdating ng Panginoon, makukuha natin ang ating kantimpala. Huwag tayong umurong. Sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Tignan nyo, sound mind. Sinong gumagawa ng mga bagay na kalokohan? Yung hindi matinong kaisipan. Kasi kung ginagawa mo, kung matinong kaisipan mo, hindi kagawa ng masama. Hindi ka gagawa ng kalokohan. But once upon a time, minsan kaisipan natin, naglalakbay. Sabi rin, sound mind, ganyan. Sa Tagalog. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan,
Kasi ang pinakamadaling gawin ay to give up. Ang pinakamadaling gawin niya. Take the issue easy pa. Kung malalabanan ng tukso, magpatuso ka na lang. Mas madaling gawin niyo. Kung din ang espiritu ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ng pag-ibig at pagmamahal, at ng pagpipigil sa sarili niya. Hindi yung English ay sound mind. Tagalog ay pagpipigil sa sarili. Sino ba ang nagkakasala? Hindi nagpipigil sa ating sarili. Pinagbibigyan natin ng kalayawan at ng ating katawan. Yun ang nagkakasala. Kaya kung gano'n ang ating gagawa, tayo pagpipigil sa sarili, tayo po ay manghihina. Ano ang magpapatibay sa atin? Sa Acts chapter 2, verse 32. So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. Ganyan. Sino magpapatibay sa atin? Ay ang salita ng biyaya, ang salita ng Diyos. And give you inheritance among all those who are sanctified. Bababayaan ba natin yung manang walang hanggan sa pansamantalang kaligayahan? Ganda natin, ang definition ng sin ay fleeting happiness. Pansamantalang kasiyahan. Magpapalit natin yan sa ating mamanahin sa langit kanya. Ano magpapalakas sa atin? Ang salita ng Diyos. Hindi natin, tayo wala tayong magagawa. Natin sarili lang, wala tayong magagawa. Ang salita ng Diyos ang mga pagpapatibay sa atin. Hindi tayo dapat magbalik sa sanglibutan. Sa Hebrews chapter 10 verse 38, now the just shall live by faith. O ano sinasabi ng salita ng Diyos? Kung hindi sinasabi ng tao. But if anyone draws back, magbabalik tayo kanya, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Tayo magpatuloy na sumpalataya kanya, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Huwag tayong bumalik sa sanglibutan. Ito ang dahilan bakit kailangan tayo magkatipon at magsamba na magkakasama. Dahil nagbibigay ito ng lakas at encouragement sa ating sa isa't isa. Kaya hindi dapat yung online worship, masamahin eh. Hindi kayo nakikita doon eh. Paano kayo magkakaroon ng magpatibay sa salita? Hindi naman kayo nakikita physically, di ba? Kaya, spirit of weakness, yung spirit niya. At ang panghuli, ang espiritu ng masasamang mga kasama. Lahat ng tao naging masama dahil ang mga kasama nila ay masama. Lahat ng mga nag-a-addict, sinong kasama nila? Drug addict. Ang mga taong, mga lalasing, sinong kasama nila? Lasenggo. Yung mga naglalasing ay susugal. Sugaron. Di ba, kung ano sinong kasama mo, ganun ka rin. Natural, dahil yung nakaka-influence sa'yo. Sabi nga ng kasabihan, show me who your friends are and I will tell you who you are. Totoo yun. Totoo po yun, mga kapatid. Lagi mismo sinasabi ng salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians, ito po yung New Standard Bible, do not be deceived, huwag kayong padaya kanya. Bad company corrupts good morals. Hindi lahat ng masama ay dating masama. Naging masama lang sila. Ang implement niyan ay mga samang kaibigan. Pagpasinin po niya sa NIV, do not be miserable. Bad company corrupts good character. Ganyan. Hindi lahat na naging masama ay masama. Naging masama lang sila because of bad influence. So dito pong talatang ito, hindi pinag-uusapan actually yung ano eh. Pinag-uusapan din maling doktrina eh. Yung doktrina na walang pagkapunin na maguli. Ganun kaugnayan yun sa sinasabi ni Pablo. Simple lang. Kung ang isang tao ay may maling pananampalataya, huwag mong asahan na gagawa siya ng tama. Mas maling pananampalataya pinaniniwalaan niya eh. Kung kayo Roman Catholic, ano ang paniniwalang mali? Kahit ano pang gawin ng mali, maliligtas ka pa rin, dahil pagkamatay mo, pamimisa ka lang nila, at ikipapanalangin, bakit ka magpapakabuti? Yung Baptist, once saved, always saved. Kahit gawa ka lang masama, ligtas ka pa rin, bakit ka magpapakabuti? Ang pinag-uusapan ito yung false doctrine. Pagka meron tayong false doctrine, eventually, ikay magiging masama rin. Dahil masama ang pinaniniwalaan mo, ngayon yung Apostle Paul. Tingnan ninyo,
kung naniniwala ka na walang pagkabugin na maguli, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka na magiging tapat. Bakit? Mamamatay ka lang. Hindi ka mabubugin na maguli. Bakit ka pa susunod sa Diyos? Kung mamamatay ka lang, hindi ka mabubugin na maguli. Yun yung punto ni Pablo. Kaya binanggit niya yung do not deceive bad company, corrupt good morals. Yung bad company, ito yung mga tao na yung maling pananampalataya. Huwag mong asahan yung mga tao maling pananampalataya, gagawa sila lang tama. Hindi mo asahan na isang masamang punong kahoy ay magbubunga ng matamis. Eh siya na pinanggagalingan niya, masamang punong kahoy. So yung mag-iingat po tayo sa mga kaibigan. Kuminsan parang inosente lang yan, pero eventually may influensya ka at gagawa ng masama. Guarantee, 100%. Walang ano yun, hindi pa nabiguin mo. So 1 Corinthians, next number po. So Psalm chapter 1 verse 1. Tignan ninyo. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way of the sinners. Take or sit in the company of the mockers. Ano pinag-uusapan doon? Huwag ka kaya makasama doon sa mga masasama kanya. Huwag ka kaya makasama sa daan ng mga makasalanan kanya. O ikay maupo sa mga kasamahan na pinagtatawanan nila ang Diyos. Pinagtatawanan nila yung katotohanan kanya. Siya na natin kasiyahan kanya. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf doesn't wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Yung mga masama, walang panindigan yan. Kahit saan lang sila matako, doon lang sila. Kaya sara sila nga pa na kung saan pupunta yung hangin, hindi sila sasama kanya. Wala silang paninindigan. Kaya pinagbabawalan tayo ng makisama sa mga masasama kanya. Kasi eventually, magiging masama ka rin. Hindi natin pinag-uusapan yung business. Ang pinag-uusapan natin dito yung mga kasama mo, mga kaibigan mo. Sino yung kausap mo? Sino yung communication mo? Sino yung malapit sa'yo? Yung pinag-uusapan niya. Kung hindi natin pinaniniwalaan yan, hindi tayo naniniwala sa Diyos. Kasi siya nagsabi sa atin, evil company, corrupt good morals. Wala na pong literal na demonyo na nananahan sa atin. Pero may mga bagay at may mga tao na nakakapulunsya sa atin sa masama. So meron pa rin mga masamang espiritu na nagtuturo sa atin na lumayo sa Diyos at gawa ng masama. Na mag-ingat po tayo. Lahat tayo, kahit ako, walang exception dyan. Kailangan po tayong manatili sa salita ng Diyos. Yun lang po ang ating magiging basis para tayo makarating sa langit pagdating ng araw. Imagine po natin, pagdating ng panahon, dating ang Panginoon at di tayo maligtas. Yung mga ginawa natin sa pansamantalang kasiyahan sa lupa ay katumbas ng kaparusahan at sa impyerno sa walang hanggan. Doon tayo magsisisi, wala na tayong magagawa. Kaya mayroon pa rin masamang espiritu ngayon. Hindi na katulad noon, pero in one sense, they still exist. Doon sa mga impluensya na dapat nating ingatan. So ito po ang ating mensahe po sa umaga po ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.